Ang Clarissa ay may tanong tungkol sa post-vaccination. Baka ang sinasabi niya ay pag magpapabakuna ka na hindi ka pa naman nakakagat ng aso, gusto mong magpabakuna sa rabies, pwede naman po, lalo na kung kayo ay laging nakakasalamuhan ng mga dogs, kayo ay rescuer, meron kayong mga asong kalye na naglalabas-pasok sa bahay ninyo o doon sa inyong neighborhood, pwede nyo pong gawin yan. Actually, maraming mga travelers from foreign countries, bago sila magpunta sa Pilipinas, ay binibigyan na sila ng advisory na magpa-injection ng anti-rabies dahil alam ng mga ng mga kanilang authorities na maraming may rabies dito sa Pilipinas, kaya takot na takot sila, nagpapabakuna sila. It's one of the practical advisories na ginagawa nila para to protect their citizens. Pero sa atin sanay na sanay tayo, no? Kaya pagka sinasabi na tago natin yung mga askal o alisin natin yung mga askal sa mga kalsada, daming nagagalit pa sa akin. Pero yun naman talaga ang kailangan gawin para mawala yung rabies sa Pilipinas. Pero until magkaroon ng systemic solution, ay hindi magkakaroon ng hindi magkakaroon ng resolvation itong ating problema sa rabies sa Pilipinas. Now, magpapa-injection po kayo. Usually yan every 5 years. Meron mga booster shots yan, no? Tanong nyo na lang po yung inyong doctor, magbabayad po kayo niyan, hindi naman kayo nakagat, pero gusto niyo lang maprotektahan kayo para tumaas yung antibodies niyo sa katawan ninyo, para if ever na dumating yung chance na makagat kayo ng rabid dog or dog na may rabies o kaya cat na may rabies, ay protektado na kayo, medyo kampante kayo. Okay, so you can do that. Pwede pong gawin yan. At tanungin nyo na lang po yung human doctor ninyo kung ano yung dapat ninyong gawin. Alright? So, bagay na bagay nga yan sa mga taong kagaya ko na lagi na lang may hawak-hawak na mga dogs or mga cats. Mabuhay po kayo. Doc Abel Manalo po ito sa Manalo Group of Companies. Thank you and please follow and subscribe.